Don't panic. Magandang Joyce. Anong tugong-tugong yan? Magandang gabi sa inyong lahat na nandito. Pero bago ko magsimula, special ko lamang pong pasasalamatan ang ating pong simbahan. No? Nais ko po pasalamatan si Father Patrick Kalimlim at lahat ng parokyano na nagsisimba sa Nuestra Señora de Salvación Church. Father, maraming salamat. Alam niyo po ang ginawa ng simbahan, na-cancel yung simba kanina para mapagbigyan tayo dito. Kaya pakalaman natin ang ating simbahan. Thank you very much. Huwag naman kayo mag-alala, Father, at mga parishioner. Huwag kayo mag-alala dahil hindi naman namin sasayangin yung konting sakripisyo nyo sa amin. Pumanatag kayo, wala kayong maririnig na mga panira dito. Yun man lang regalo namin sa inyo dito sa Santa Mesa, sa Puresa, na ang tanging mapakinggan nyo lamang ay mga bagay na kapakipakinabang sa taong bayan. Hindi tungkol sa mga politiko, kundi kung ano ang naganap at ano ang pwedeng mangyari sa buhay at katatayuan ng ating mga kababayan. Kaya pumanatag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at ang pinakamamahal kong mga lolo't lola. I love you. Parang ang boses ng Australia, I love you. Hindi. Sa mga batang Manila, magpasensya na kayo. Talagang special mention sa akin lagi yung mga senior citizen. Mahal na mahal ko talaga yan, mga lola-lola natin. Anyway, kumain na ba kayo? Hindi magkala, nilipas din yan. Thank you very much sa inyo. Kanina pa kayo nandyan. Gawin nyo, wala nang nakain. Kaldero na lang ang kinakalampag. Naawa ko sa tapat niya, matanda. Talaga tumatama sa akin. But I'm really happy and grateful sa inyong lahat. Kayo'y nanatili. Kahit walang tosgas, nandito pa rin kayo. Sa mga huwag naman kayo mag-alala, babayaran ko kayo. Babayaran ko kayo ng maayos na gobyerno. Yan naman, alam ko, masakit sa binti tumayo ng 3 oras. Pero sa aming mga naabala, sa mga paligid, pasensya na po kayo, hindi naman po ako magpapakahaba. O para naman bukas, lalo na yung mga mag-aaral dito, sa mga scholar ng bayan. Shout out sa mga taga-PUP. Mga iskop ng bayan, palakpakan naman yan. Nay, Tay, kamusta kayo? Hindi, salamat sa Diyos. Kasi nalulungkot ako na ang init-init ng panahon. Masyado rin mainit sa akin yung mga katunggali ko. Ako yata ang almusal nila. Tanghalian. Hapunan. At yung isa naman, ginawa kong pulutan. Sabi, inuman yung kinain pulutan. Pero, huwag kayong mag-alala, hindi ko naman yan papatulan. Kasi, kahit na
Anong panira mo? Matalino naman ang taga Maynila eh. Alam naman ang kung naniniwala ko matalino kayo. Bagamat hirap ang buhay ngayon, no? Minsan, pinadadalan tayo ng AX, ng tupad. Ang payo ko naman sa inyo, halimbawa, nabigyan kayo ng form, tupad, kunin nyo. Abay, sayang din yun, normal ka. 3 bulig. Tama mali. Kunin mo lang kayo, hawak ka lang ng wali sa may picture. Ayos na buto-buto. May panjality na. Alam ko, mahirap ang buhay. Ngayon, usong-uso pa yung akap. Yung akap, akit yan. Nang-aakit. Wala kayong form. Yung mga chairman din dito, walang form. Kasi marami yung sinasabi po nila. Kasi umaariya po kayo ng mga JO. Yung joke only. Mga job order. Pero hindi yun. Nalulungkot lang ako kasi medyo malapit sa akin yung lugar na ito. Bakit? Hindi ka naman taga dito, Yorme. Paano naging malapit sa ito? Halos araw-araw napunta ako dito. Alam niyo saan? Sa NDC. Dahil araw-araw kong binibisita ang dati nating minamahal na Vice Mayor Danny Lacuna. Diyan siya nagte-tennis. Dito. Kaya pamilyar na pamilyar ako sa lugar na ito. Nalulungkot lang ako. Siyempre, alam niyo, naging mabuti sa akin si Boss Danny. Hindi ko yan ikinaila. Hindi ko yan pinang-disenyo. Hindi ko yan kinubli. Talagang naging mabuti sa akin. Kaya lamang, nitong nagdaang araw, itong ate ko, sinisingil na naman ako ng utang na loob. Ako naman, basta gusto ko na sa bibig ninyo, sa bibig ko, marinig ninyo. Ako po ay naniniwala, hindi ko alam kung naniniwala din kayo. Naniniwala din. Ako po ay naniniwala ng utang na loob ay walang katapusang bayaran. Personal ko po yun. Ngayon, kung gano'n din ang paniwala ninyo, hindi mabuting tao din kayo. Ibig sabihin, nililingon natin yung mga taong nakasama natin sa paglalakbay sa buhay at pag-akyat sa buhay. Yung bagay na itinuro sa atin ng ating mga magulang, ang tumanaw ng utang na loob. Akala ko, nung October 9 lang ako siningil. Pagkatapos ako singilin, ginawa na akong pulutan noong Nobyembre, noong Disyembre, Enero, Pebrero. Marami sa inyo dito natawag na. Nagkaabutan pa ng 1 bulig. Sa 5 kilong bigas. Okay lang yun. Binigay naman ng kusa eh. Hindi nyo naman hiningi. Tama mali. Sayang din. Wala ako nun. Ngayon, ako, bilang pagtanaw, gusto ko kasi kayo ang humusga. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inayos ko naman at inaruga ko ang kanyang mga anak. Tingnan po natin kung totoo. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangatlo,
Lay Lacuna. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate, Direktor ng Manila Health Department. Yung naggawa ng schedule para magpa-check up. Online. Ilan na sila? O, pang-lima, si ate. Ilan sila? 5. Happy? Masaya ako. Hindi ko pa binanggit sa inyo. Magbagay, hindi naman ako nakukunon. O, nandoon si Abby Lacuna, asawa ni Philip. Ilan na? 5. O, si Lisa Lacuna, ilan na? 7. Completos recados. Pero hindi naman ako nakapunto. Hindi naman ako nakatulog. Pero sinasabi ko lang, factual. Kasi ayaw ko nga maninira. Ngayon, Nay, Tay, mga lola at lola ko, mga batang Maynila, ito po ang hamon ko sa inyo. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa sityo. Isa lang. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko ang kanyang mga anak, isinantabi ko ang akin. Ngayon, kung kulang pa yung maliit na bagay na nagawa ko sa katagumpayan nila, nakikiusap naman ako sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayong mga mamamayan ng Maynila, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman ba na dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Ang sinisigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Nakasan nyo nga para marinig ang bakod. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Kasi baka lang ako lang ang nagpipilit sa sarili kong bumalik kasi sumigaw siya. Wag ka na bumalik! Aalis ka siya! Aalis ka siya! Hindi, teka muna. Ayaw kong pag-alabi ng mga damdamin ninyo. Nakikiusap ako, ha? Alam ko, katulad kanina, sama na naman na sinabi nila sa akin. Pero okay lang yun, titiisin ko na lang yun. Bilang respeto ko kay Danny Lacuna. Ako naman nakikiusap sa inyo, huwag niyong pagsasalitaan ng masakit si Ate Ani. Ano na lang, huwag kayong makipag-away. Huwag kayong makipag-away. Yung away na yan, away lang ng mga politiko yan. Pag dumamay pa kayo, pagtapos ng eleksyon yung mga politiko, bati-bati na. Huwag kapit bahay ng away. Galit-galit pa rin. Hindi pa nakamukon. And I don't want to leave the city full of hate. Ayokong pamunuan ang isang syudad at 10 ng mamamayan na puro hinagpis, puro pait at puro hugot sa isa't isa. Babagal tayo nun. Yun ay patras. O kaya naman na nakikisul. Ako na lang. If there is value, kung may halaga pa sa inyo yung laway ko, nakikiusap ako, huwag nyo na lang pagsalitaan ng hindi maganda si ate. Ano na lang? Kaya na lang natin mag-ulat tayo. Kasi ako naniniwala, ang taong naninira kasi walang masabing nagawa. Tama ba? Ganyan mo yung kapitbahay mong sismosa. Pati koloretes mo, pinakikailangan. May trabaho ka. Siya. Tama ba? Tayo may kwento. May ulat. O sila, walang kwento, walang kwenta. Tama mali?
O tayo magkwento. Pero may kwenta. Sabi nila, alam ko narinig nyo na rin to. Sabi nila, si Yorme, maraming utang. Marami daw tayong inutang. Matanong ko lang kayo, bakit? Itinanggi ko ba yun? Hindi ba alam ng taong bayan yun, yung ginawa natin umutang? Si Yorme, may binenta! Bakit? Itinanggi ko ba yun? Anong sinabi ko? Ito, eksakto sinabi ko sa Facebook nung kasagsagan na yun. Iisipin ko ba na maging mayor sa panahon ng pandemya? Pandemya, ano ang unang sinira? Ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Ano sinabi ko sa Facebook? That tuwing Biyernes sa Capital Report, nag-uulat ako sa taong bayan. Ano sinabi ko? Natatakot ang tao baka mamatay. Natatakot ang tao baka magutom. Ano sinabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Pagkakuha ka ng mga utangan, wala na may bibenta. Nakita niyo itong relo nito. Ipatata sa kotok, tambunting, makaraos lang tayo. I said that. Sinabi ko yun. Bakit? Bakit? Umaasa ang taong bayan. Anong ibibigay ko doon? Sa hinaing ng taong bayan, pangangailangan ng taong bayan. Problema rin? Hindi. Bakit? Nag-mayor ka Pahala ka Pala-desisyon ka Ginusto mo yan pero pinipod matanong ko kayo. Real talk lang tayo Real talk. Taas sa kamay na may anak dito. Real talk. Pag walang makain ang anak ninyo, gagawa niyo na paraan? Hindi nga. Ilalaos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? Mais-ayos lang ang anak nyo? Talaga? O yun yung ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Tingnan ninyo, kayo po humusta. Kasi yung iba kong testigo, patay na Pero kayong mga napalito sa presa, sa tamesa, kayong naririto ngayon. Kayo, testigong buhay. Masasabi natin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan may food box. Tayo lang sa Metro Manila. Mayaman, mahirap, middle class, pantay-pantay, bawat pamilya, not household, per family. 700,000 families in the city of Manila tumatanggap buwan-buwan ng food box. Namag ka. Tingnan natin, ito yung kwento. Magkwenta tayo. Tingnan lang natin, 700,000 times 1,000. Namag ka. Patay nga. Dami silo. 700 million pesos. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Hindi milyon. Bilyon. Piso. Ineka, niluwa. Alos na 5.6 billion piso. Ano? May nagutom ba sa atin? Nakatawid ba tayo? Nakaraos ba tayo? Pumanatag ba kayo noon dahil alam ninyo, hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama ba? Isa pa lang yun.
naalala nyo yung unang binigay? Yung 1,000. Kakat. 700,000 times 1,000, 700 million plus 5.6 nomaga. Parang laki na yun lang. Hirit pa. 6.3 billion. Tapos ang kamay nang may anak ditong nag-aaral sa public school. Paalala ko lang, sinabi ni Secretary Liling Briones, we will adapt to online learning. Kahit pandemya, tuloy ang eskwela. Anong agam-agam ng nanay? Anong agam-agam ng tatay? Ang mahal ng tablet, ang mahal ng internet. Ano meron sa Maynila? 110,000 tablet para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila. 10,300 teachers. We bought 11,000 laptops. Yung nanay, hindi na tumuskas. Bakit? May tablet na, may internet pa. Tama mali? Yung teacher, hindi na tumuskas. May laptop na, may internet pa. Tama mali? Lumag ka, 1 billion yung gamit. Yung internet, 300 million pesos. Magkano na? Nagkalituhan na. Tama ba? Hindi kasi para baka lang nakakaligtaan nila. Gaano kahirap itawid ang pamilya sa oras ng kagipitan. Mano pa, 2 milyong bibig umaasa sa iyo. Joyce. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, hindi pa natin binanggit, remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot, mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. AstraZeneca, tayo nakabili ng sarili nating bakuna. Ospital, dyan sa Luneta, worth 300 million. Nay, tay. Ang tanong, Yorme, ikaw lang ba gumawa nun? Hindi po. Kasama ko po si ate. Opo. Kasama ko silang lahat. Bakit? Hindi ko naman kayang gawin yun. Kita ninyo, kalaban ko na, binibigyan ko pa ng kredito. Why? Because that is a fact. Hindi ko yan nagawang ako lang na mag-isa. Eh ngayon daw, mali daw yung ginawa ko. Mali daw. Mali daw eh. Eh araw-araw sinasabi nila, utang. Hindi, utang ama yun. Ama ng Maynila. Hindi, ako'y nalulungkot eh. O sige, mga nakikinig, pagbigyan natin yung kwento nila, ako mali. O sige, pagbigyan lang natin, kwentuhan lang naman eh. Kung ako mali, hindi mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Mali pala eh. Ba't yun yung probahan? Mali pala eh, pero paabot-abot pa ng food ba? Tama ba? Hindi pa nababanggit yan yung insure ng mga lolo't lola ko. Yung vitamina ng mga lolo't lola ko. Yung cake. Oh, ito hindi pa nababanggit. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, Albert Elementary School. Hindi pa nababanggit, Condominium 1, Condominium 2, Condominium
Binong-Dominion 1, Baseco Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Hindi pa nababanggit Baseco Hospital. Hindi pa nababanggit bagong ospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned. Ito ang kinalulungkot ko. May CT scan machine. May MRI machine. Alam nyo kung magkano yun? By the hundreds of millions. Pero hindi ko pa nabalitaan na gamit nila. Hindi po ako doktor. Sila po ang doktor. Pero bakit ko naisip yan? Kapakinabangan ng taong bayan yun. Makikinabang ba ang taong bayan doon? Pabahay, eskwelahan, kalusugan. Plus nakatawid tayo sa pandemya. Kaya, nagugulat ako. Bakit ngayon, ang bigla nilang naalala, yung utang? Pero, pagkating ribbon na, sila daw ang may gawa. Pero yung pinampagawa doon, inutang, ako ang may kasalanan. Real talk lang. O kaya ngayon, bago tayo mag-uwi yan, matanong ko kayo, gusto niyo pa ba akong bumalik? Dami kong utang eh. Ha? Sigurado ba kayo sa sagot ninyo? O nay, tay, total, sana, ipatawag din nila kayo. Sana, tumayo rin sila dito. Kung nandito sila, o nagkaroon kayo ng pagkakataong makausap sila, pwede ba ako mag-abiso? May pasasabi lang ako para sa inyo. Pwede ba pagkakausap nyo sila, ay, puro daw kayo utang, magsilisa lang kayo dyan, si Yorme na daw magbabayad ng utang. Pwede? Promise? Hindi naman pera yun eh. Hindi rin naman yung pera yun. Sininot ko lang. Inayos ko lang. Kayo nga, panay ang bali niya sa app eh. Malamang dito, may utang din sa Bombay. Ganun talaga ang buhay eh. Ganon ang pagiging magulang. Ganon ang pagiging ama. Ganon ang pagiging ina. Lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Ganon din ang pagiging mayor ng Maynila. Ano? Napakinabangan ba ng tao? Naramdaman ba ng tao? Nakita ba ng tao? Anong mali na yun? Sila ang mali. Don't panic. Steady lang kami rito sa Getty. Hindi masyadong makasap. Pagalitan tayo ni Father. Ngayon naman, dahil gusto niyo akong bumalik. Ito naman, nagkaroon na tayo ng kwento. Nagkaroon na tayo ng kwenta. Ano naman ang gagawin ko? Ito naman ang pangarap ko para sa inyo. Kasi, kailangan lang kayo sumagot. Kasi yung District 1, nung tinanong ko, kumpirmado. 2, 3, 4, 5, kumpirmado. Gusto ko malaman. Kasi tinanong ko na rin yung mga matatanda dito. Kumpirmado rin sa kanya, o kayo, pangkalahatan na to. Matanong ko lang kayo, kung napapansin nyo ba, yung napapansin ko din. Maigi lang kayo sumagot. Nay, tay, mga batang Maynila, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Hindi dugyot eh. Dumudugyot ba talaga? Talaga? Una kong gagawin, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila.
Napapansin nyo ba? Nagkalat na naman ang mga tolonggis sa Maynila. Takot na naman ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga magulang. Hindi nila alam kung yung anak nila naglalak. Lalo na dito. Ang daming estudyante dito. Ilan na naman kaya ang mga gawa ng cellphone? Ilan na naman kaya mga hold up? Saan ka nakakita? Broad daylight. Bubuksan ng kotse. Pati jeepney driver. Pinatulan ng mga tolonggis. Dinadakma yung tsape, yung pera, yung kinika ng jeepney driver sa Top Avenue, sa Arten, sa Tondo, dito sa Magsaysay, sa Aurora. Lahat nagbalikan naman ng mga tolonggis sa Maynila. Nay, tay, matanong ko kayo, gusto nyo bang matulog ulit na maimbing? Yes! Gusto nyo bang pumanatag ulit ang inyong pakiramdam dahil magkakaroon na muli ng gobyerno sa Maynila? Gusto nyo ba makita ulit ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa hapon hanggang madaling araw? May gobyerno pa sa lungsod na Maynila? Dahil iikot ulit si Yorme hanggang madaling araw. Kakalawitin natin ulit ang mga tolonggis dito sa Maynila. I will give you peace and order, cleanliness. We will put things in right perspective. Yun tayo, di baling mahirap. Basta makapamuhay tayo na maliwalas ng panatag, sapat na yun bilang isang magulang, bilang isang ina, bilang isang ama. Yan ang pangarap ng bawat pamilyang Manileño. Pangatlo kong gagawin, yung napanood nyo. Gusto nyo ba madagdagan ng air condition na public school? At ang ospital, gumagana ang equipment, may gamot sa health center, at wala nang online schedule. Pa-online pa. Ano? Paano kung di ka marunong? Eh, wala ka pa cellphone. May cellphone nga, wala kang load. Kailangan i-schedule mo din yung atake sa puso. Kasi make sense eh. Oh, lahat yung nakita nyo, gusto nyo bang ituloy ko yun? MBN, Minimum Basic Needs, Housing, Education, Healthcare, Jobs. Yung iba, bahala na kayo, malalaki na kayo. Basta sagot ko ang kalusugan, sagot ko ang bubong na masisilungan, sagot ko ang paralan, sagot ko na magkaroon kayo ng trabaho, at kalinisan, kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Pwede? Yung mga gusto nyo,